Tatlo na ang patay sa isang shootout sa Antipolo City. Ngayong gabi, binawian na ng buhay ang sugatang police aide na binaril di umano ng isang sidewalk vendor sa Antipolo City. Nagalit daw kasi ang suspect dahil sa palagiang paninita sa kanyang pagtitinda. Live mula sa Antipolo City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Makigay nga ng nasabi mo ay tatlo na ang patay sa shootout na nangyari dito sa Antipolo City bago mag-alas 11 kaninang umaga. Kuha ito sa loob ng Oliveros Compound kung saan nagpalitan ng putok ang mga miyembro ng Antipolo SWAT at ang sidewalk vendor na si Serad Macaayong. Kitang-kita habang nakikipagbarilan sa suspect ang SWAT member na ito na nasa bubungan. Patay sa barilan si Macaayong. Bago ang palitan ng putok, binaril daw muna ni Macaayong ang nakaalitang tauhan ng Antipolo Public Order and Safety Department na si Marcelo Gamboa. Dead on arrival sa ospital si Gamboa dahil sa tama ng bala sa ulo. Ang pinagmulan daw ng engkwentro, nag-clearing kasi dyan yung sa post D, yung anti-vendor. Ngayon, umikot lang yung dalawang back-to-back yung truck namin. Umikot. Wala namang hinuli. Sinita lang. Ngayon, yung si Marcelo Gamboa, bumalik. Magwi-withdraw ng pera. Tapos, nung pagbalik niya, may nakita siya nasa bangketa. Sinita niya. Tiyempo naman daw na may rumorondang mobil ng Antipolo Police. Nagkahabulan daw at humantong sa pinakadulo ng compound. Nung pinasusuko, ginamit na talaga ng mga pulis yung nila para pasukuin tong kaya lang instead na sumuko, namaril pa. Tinamaan din ni Macaayong sa kanang mata ang police aide na si Antonio Hetajobe. Ayon sa nagpakilalang pinsan ng suspect, 2 taon na raw nagtitinda sa bangketa ang pinsan. Pero naubos daw ang 200,000 pesos nitong kinita sa pagbebenta ng lupa sa Iligan dahil sa pirmihang paninita sa kanya ng mga taga-Post D. May problema sa pera dahil sa yung puunan niya na naubos na. So yung nakuha niya sa lupa, ginawa niya puunan? Puunan dito. Unti-unti na ubus na dahil nahuli daw. Close yung commercial ng at saka pinapayagan daw siya na may-ari diyan. Tinanggi naman ito ng pinuno ng Antipolo Post D. Hindi daw nila alam kung ano ang pinagmula ng away ni Macaayong at Gamboa. Actually, there's no scheduled clearing operation kasi yung clearing operation is a day-to-day basis. Well, yung tao namin going to from here pupunta ron sa bank kasi break time niya para kumuha ng kanyang sweldo sa ATM. May nasita. May sinita na siya because he is a personnel, a member of our OED, Ordinance Enforcement Division. Wala siya during that time. Maki, kanina nga ay sa buong maghapon ay nag-aagaw buhay itong si Antonio Hetajobe alias Bagwis. Ito nga yung police dito sa Antipolo Police Station. At kanina nga lang ay bago mag-alas 7 ay binawian na ito ng buhay. Kinumpirma ito sa atin ni Chief Inspector Rizaldi Aquino, Deputy Chief of Police ng Antipolo Headquarters. Kasabay nga ng pag-aayos ng burol at libing nitong si Hetajobe o alias Bagwis ay patuloy pa rin yung isinasagawa nilang investigasyon sa nangyaring shootout. Isa sa mga inaalam nila ay kung pag-aari ng suspect yung baril na ginamit niya base sa serial number nito. Maki? So, Dano, established ba o yun lang ba yung talagang tinitignan nila na anggulo na paninita lang ang dahilan kung bakit pumatay itong vendor ng isang naninita sa kanya? O may iba ka pa bang kwento na nasagap? Isa yung paninita sa mga anggulo na ina-explore ngayon ng Antipolo Police dahil hindi lang yung dahil sa panay ang paninita ng Post D sa suspect, kundi kwento nga sa atin ng Antipolo Police ay madalas din daw na nagbabanggaan itong si Gamboa at yung suspect. Kaya medyo madalas din yung pagiging up close and personal nila. Kaya isa sa mga teorya ng Antipolo Police ngayon ay baka nagtanim ng galit itong suspect kay Gamboa. Kaya napaghandaan niya yung pamamaril dito. Isa rin sa mga anggulong bine-verify ngayon ng Antipolo HQ o Antipolo Police ay yung sinasabi ng pinsan ng suspect na baka raw may nag-utos sa suspect na bumaril ng taga-Post D kapalit ng posibleng pautang dito dahil nga nasabi ng pinsan ay problemado sa pera ang suspect. Maki? Maraming salamat, Dano Tingkungko.